Sitra. Ayan. Hintay na hinatid. Pasok na naman. Medyo malamig na sa Bahrain. Malamig na. Pero hindi naman ganun kalamig. Konti lang. Yung parang sa Pilipinas lang pag bagong ulan, medyo malamig. Pero ang sarap ng hangin kahit maaraw. Tagal nang hinihintay ko. Ito, dito yung mga lugar ng mga karamihan ng mga production, mga big company, ng mga warehouse, ng mga suppliers sa Bahrain. Sitra. Ayan. Ayan yung company ko, sila yung nagsusupply ng sa Bahrain. Sila yung kauna-unahan, pero ngayon, tatlo na sila na nagsusupply dito sa Bahrain ng Filipino food. Pero yung company na pinapasukan ko, sila ang kauna-unahang na supermarket dito sa Bahrain. So, history talaga sila. Kauna-unahang supermarket and kauna-unahang supplier din dito sa Bahrain, lalo na sa Filipino food. Sila rin yung unang-unang nag-supply ng baboy dito sa Bahrain. So, history talaga sila. Kasi yan, sa Pilipinas, yung Skyflakes, sila lang yung nakakontrata. Yung tatlo silang company ngayon na nagdi-distribute na anong tawag dito, nakakalimutan ko. Tatlong company sila na nagdi-distribute dito sa Bahrain, sa Filipino food, pero yung may mga pagkain na Filipino food na sila lang yung po pwede mag-distribute nun, like Skyflakes, hindi Rebisco, Skyflakes hindi pwede nakakontrata sila sa Pilipinas, sa Skyflakes company, na hindi sila pwede magbigay sa iba. So, dito sa Bahrain, sila lang ang supplier, yung company namin. Kasi yung mga amo ko, mahilig sila sa Skyflakes. Pag may sakit, automatic Skyflakes yung binibili nila. Kung may sakit sila. Parang natulog naman ako, yung mata ko ganun pa rin. Maitim pa rin. So, hinihintay ko yung kapatid ko kasi aalis na siya. Today yung last day niya, pero hindi na siya pumasok. Last day niya na, mag-join na siya sa ibang company, sa cigarette company. So doon na siya mag-join kasi dito sa Bahrain, kung gusto mo magtaas yung sahod, kailangan dito, kasi hindi nila masyadong tinitingnan yung education mo. Ang tinitingnan nila, syempre kailangan pa rin marunong ka ng English at saka marunong ka magsulat, magbasa. Pero yung ngayon, ang tinitingnan dito is experience mo. So, kahit ako, nag-apply ako doon sa company na pinasukan niya, hindi ako natanggap kasi kailangan yung experience. So, kung papasok ka dito, gusto mo talaga agad mataas yung sweldo mo, dapat may experience ka dito sa Bahrain. So, kung may maganda ka experience sa mga company, kahit every 2 years after contract, pwede kang lumipat, pwede kang maghanap ng trabaho. Pero kasi ngayon, ang basihan talaga dito sa Bahrain, kailangan experience. Hindi nila tinitingnan yung kung ano yung natapos mo, unless kung magtatrabaho ka talaga sa accountant. Pero kung sales ang papasukin mo, hindi sila tumitingin sa education. Pero kung papasok ka ng mga like ng mga
office work, gaya ng accountant, IT, yan. Kailangan talaga na same ng profession mo or alam mo yung trabaho na yun. So, ayan. Hi, balik na tayo ulit sa bahay. Tapos na yung duty. And kapag nagpalit ako ng gulong kanina, yung alaga ko, parang malungkot na naman. Ganyan siya lagi pag nabubuksan yung bintana. Lagi siya nakatingin dyan. Ayun nga, kanina galing kami doon sa Sitra kasi may inayos yung kapatid ko tungkol sa requirements niya sa bagong company niya. Kasi nga, hala, inaantok na. Kasi, kasi lilipat na siya ng bagong company and ako rin, by the next year, lilipat na rin ang ibang company kasi dito sa Bahrain, ang pag pumunta ka dito na wala ka pang experience, ang sweldo mo mababa pa. Pagka gusto mo mag-increase yung salary mo, mag-improve yung salary mo, kailangan kumuha ka muna ng experience. Tapos tapusin mo yung kontrata mo. May maganda ka na experience, sila mismo ang magre-request sa'yo na pumasok sa company nila. So, doon lang nag-improve. Minsan, iniisip na iba, ay, mababa naman sweldo sa Bahrain. Pero ang strategy talaga, pagka talaga nakasteady ka lang sa isang company at wala kang balak lumipat, talagang mababa lang ang sweldo mo. Kung nag-start ka doon at ayaw mo lumipat, kasi bibihira yung mga company na tataas ng sweldo. Lalo na kung di ka nagde-demand, hindi talaga sila magtataas ng sweldo. Hindi ka nila bibigyan ng increase. Kahit pa sabihin ng government, nagtaas na sila, so dapat magtaas na rin yung mga negosyante, hindi sila magtataas unless good performance ka at aalis ka na ng company, o offeran ka ng mas malaki. Pero kung matapos mo yung kontrata mo at mas gusto mo ng mas magandang experience, gusto mo ng mas mataas na sweldo, makukuha mo yan kapag lumipat ka na ibang company. Ganon ang strategy ng mga empleyado dito. Kasi the more experience, the more na mas mataas ang sweldo. Tumataas siya ng tumataas. Minsan nga mas malaki pa sa mga Europe country, sa iba ang sinasahod ng ibang mga Pilipino dito kasi talagang malaki yung sweldo ng mga may matataas na experience. Minsan meron pang 150,000 monthly, 150,000. Kaya the more experience, the more salary you win. The more salary na mas tataas yung makukuha mo. Kaya, so, lang guys, sa mga gusto na magpunta rito sa Bahrain, if iniisip nyo na ang baba ng sahod ng sweldo dito, ang baba ng sweldo ang baba ng pasweldo dito sa Bahrain, hindi naman mababa, pero nagbe-base kasi sila sa experience. So, lang, good night everyone. Kailangan ko na matulog. May pasok pa tayo bukas. And thank you. Bye.